Na nga pala yung mga ganap sa birthday ni Ate Ayesha. Super duper late upload na naman nga itong birthday ganap ni ate. Medyo na busy kasi ako nung mga nakaraang araw. At bukod nga doon ay napatagal ng konti yung pagstay ko kala tatay. Nandun kasi talaga kami ay hindi nga ako makapag voice over. Hapon na nga pala kami nakaalis nito dahil pang umaga yung duty ngayon ni Papa sa tindahan. Dito ko na nga inayusan si Ate Ayesha sa may restroom dahil nga late na kami sa napag-usapang oras. Iusan ko nga lang siya ng konti ng buhok dyan at saka nilagyan ko nga siya ng konting lipstick. Tapos nga noon ay pulbo-pulbo na lang o siya laban na. O lang, nahirapan talaga akong mag-ayos ng buhok niya dyan. Bukod kasi sa hindi naman talaga ako marunong mag-ayos ay medyo mahirap nga dahil halos magkasing laki na kami. By the way, dito lang pala kami sa may Ayala Mall nagpunta. Laro nga lang pala sila sandali dito sa may Tom's World. At ang tanging nga lang ginagawa ni Ate Ayesha dito ay itong claw machine. Sensya na nga kayo kung mapapansin yung nagbabago yung boses ko. Ewan ko ba, ganito talaga yung nangyayari sa akin kapag putol-putol itong pag-voice over ko. Alam nyo bang napakadalang nga naming manalo dyan sa claw machine na yan? Iniwanan nga pala muna namin sila dito at umalis kami ni Ate Ayesha sandali. Bigla kasing nabanggit ni Ate Ayesha na gusto niya na nga daw magpalit ng case ng kanyang iPad. Matagal-tagal na din kasi itong case niya at tignan nyo naman mukhang pagod na nga siya. Color black na nga lang yung case na napili ni ate dahil nga ayaw niya na daw ng pink. Itong sakto naman, pagbalik namin dito sa Tom's World ay tapos na nga silang maglaro. Sinalubong pa nga ako agad dyan ni Kenji. Tignan nyo naman, nananak mo pa nga. Alam mo naman talaga makamama siya, char. Pagkatapos nga namin doon ay dito na lang kami kumain sa may Pizza Hut. Simpleng salo-salo nga lang yung gagawin namin kasama yung side ni Papa. At habang kumakain nga kami't nagkukwentuhan, bigla kaming napalingon kay Kenji dahil nga bigla siyang nakatulog. O diba, birthday na birthday nga ng ate niya ay tinulugan niya lang. Ewan ko ba naman kasi sa batang to, ayaw nga mabago-bago yung oras ng tulog niya. Lagi na nga lang siyang sa gabi gising. Kinuha din naman namin siya agad ni Papa dyan dahil nga baka sumakit yung leeg niya sa kanyang pwesto. Mabuti na nga lang din at patapos na akong kumain ng mga oras na yan. Maya-maya lang din yan ay nagsiuwian na kami. At dito na nga binuksan ni Ate Yesha yung gift sa kanya ni Tito Edwin. Samantalang itong batang to naman ay tulog pa rin hanggang ngayon. May kinuha lang kami saglit ni Papa dyan sa bahay at dumiretso na nga kami biyahe papuntang San Mateo. Dahil nga doon naman gaganapin yung part 2 ng birthday ni Ate Ayesha. Inabot pa nga kami dyan ng malakas na ulan. Jollibee nga pala yung gusto sanang ipabili dyan ni tatay. Kaya lang itong baliwag na nga lang yung binili namin dahil nga kailangan ding bumili ni Papa ng gatas ni Kenji. Magkatabi lang kasi itong baliwag at ang pure gold dito sa may samin. Wala nga pala kaming dalang payong niyan kaya naman eto at pinagtyagaan ni Papa yung pangharang niya nga dito sa kotse. Medyo matagal nga rin pala akong pinaghintay niya dyan dahil nga kapag may nakita siyang pwedeng bilhin na out of stock sa tindahan ay binibili niya na nga. Mabuti na nga lang din at merong tumulong sa kanya sa pagbubuhat. At ang ending, eto nga't basang-basa pa rin ng Papa. Malapit na nga pala kami niyan kila tatay pero tignan nyo naman lumulusong na agad kami sa baha. Ewan ko ba naman dito sa lugar namin nauna pa nga yata sa lahat bahain. Pagdating nga pala namin dito sa bahay, eto si Kenji at kumalong na agad kay tatay. Miss na miss yan, char. Mabuti nga rin at nagising na siya dyan dahil kung hindi, yari talaga ako dahil umaga na ang ulit ng tulog niya. In lang nga pala kami saglit dito at eto nga't may pa-cake si Tita Chelsea para kay Ate Yesha. Eto namang si Kenji, binantayan niya nga yung cake. Hanggang dito na lang muna. Thank you, thank you.